Lord, ina-anchor po namin ang aming mga buhay sa inyo pong layunin. Sa umaga po na ito, Panginoon, kayo po ang patuloy na gumalaw, kumilos, kausapin niyo po ang bawat isa na we will be able to anchor our purpose, yung aming buhay, Panginoon, sa inyo pong layunin. To anchor our purpose to your word, to anchor our purpose sa inyong leading Holy Spirit, Lord. Kausapin niyo po ang bawat isa sa amin na aming i-anchor ang aming mga buhay sa inyo pong salita, sa inyo pong ipinagagawa, sa inyo pong God's assignment para sa amin. Ito po yung aming desire, Panginoon, sa aming buhay po na ito. Salamat po. Gamitin niyo po ang oras na ito, Lord, to speak to our hearts, to speak sa aming mga buhay, sa aming direksyon. Lord, we pray, Lord God, sa pandemic po na ito. I pray for protection and provision, Lord God, sa buong Glorious City Church, sa bawat disciples, sa mga simpleng disciple, even sa mga bawat pamilya na mga disciples, Panginoon, na connected po sa Glorious City Church. I pray, Lord God, for protection and provision, Lord God. Pero higit po sa lahat, Lord, yung kami po ay nakaangkla sa inyo pong layunin. Kami po ay nakaangkla sa inyong salita. Salamat po sa umaga na ito na ibinibigay niyo sa amin. We honor you, Lord. We are ready to receive the word from you, Lord Jesus. Alam po namin na may gagawin kayong iba sa umagang ito ng linggo na ito. Wala pong magkakamukhang araw sa inyo, Lord God. We pray, Lord God, para po sa araw ng Lunes, sa GCQ, for protection sa mga magtatrabaho, sa mga may mga businesses, Lord God. We pray, Lord God, ng wisdom and your favor will be upon our people, Panginoon, Lord God, to advance your kingdom, Panginoon, dito po sa planet Earth. Ito pong aming panalangin, ito pong aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po sa bawat isa po. Good morning po. Tayo po ay magsisimula sa ministry ng Word of God. Surpassing the storm. Ano po? The storm, ang storm po ay, ito po ay, paano kung ang iyong stopover, yung stopover mo patungo sa iyong destination ay isang storm. Totoo po yan na nangyayari. Yung ating destiny ay sa pagitan yan ngayon at nang yung destiny ay merong paling storm. What if the stopover ay storm or bagyo na maituturing? Ano po? Ito po yung ultimate na destination ni Paul sa buhay niya ay papunta dapat sa Rome. No? Paul is on the way going sa kanyang God-given assignment. At ang assignment must be fulfilled, no? That is yung mission, no? Yung assignment, God-given. Okay, bigay ng Diyos na assignment. Na kapag ikaw ay isang tao na may mission, kagaya ni Pablo, hindi ka makokontento sa pera, hindi ka makokontento na sikat ka lang, hindi ka makokontento ng attention, no? Hindi ka masasatisfy ng money because you have a mission. Until na ma-fulfill mo yung iyong mission, hindi ka masasatisfy. Yan po mga taong may mga mission o na-discover na ang kanilang mission. Kasi lahat naman mayroong mission na mula sa Diyos, pero hindi po lahat ay nadidiscover ang mission na ito. At ang ating panalangin po dapat sa umaga na ito ay, Lord, sana maintindihan, ma-discover ko ang aking God-given, okay? Your God-given mission sa buhay ko. Kasi yan po ang tunay nagbibigay ng satisfaction, for contentment, fulfillment sa atin po mga buhay. At si Pablo po ay meron po siyang ultimate destination. At kay Pablo, yun ay yung tinatawag na Roma. Yun po yung Rome. Okay? Sa Acts 23 verse 11, the following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, okay, you must also testify in Rome." So malinaw ang destination na kung saan gustong dalhin ng Diyos o gamitin ng Diyos si Pablo. Pag-usapan natin ngayon yung buhay ni Pablo, ni Apostol Pablo.
At bawat isa po sa atin ay meron po tayong Rome, no? Meron tayong Roma. Meron tayong destination na kung saan doon ka gustong dali ng Diyos kasi doon ka niya gagamitin to preach, to speak. Hindi po dahil preacher ka, no? Every one of us must preach the gospel of Jesus Christ. No? Kung talagang ikaw ay nakaranas ng new life, ng new birth, ng new spiritual birth experience, you have a story to tell. You have a story to tell at yung lugar na kusan ko dinadala ng Panginoon ay doon ka niya gagamitin. Yun ang yung mission at doon ka masasatisfy. Doon ka makokontento, doon ka mapupulfilled, no? Ngunit po, sa biyahe, no po, sa journey, sa trip, no? Sa trip. Sa trip na ito, sa journey po na ito, you will experience storm or parang mga stopover na may hardship. So ito po yung nagpapasaya ng ating buhay dito sa daigdig. No? Hanggang sa matupad natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Yun po ang buhay sa daigdig. No? Hanggang sa matupad natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ito ang nagpapasaya po sa ating paglalakbay ay may mga rekado, ano po? May mga spices po ang ating journey. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan kumakain ka ng masarap, minsan hindi masarap ang kinakain mo, ano po? Kaya nga sabi ni Pablo, I know how to abound, I know how to abase. Ano? So si Pablo po ay dumanas din po ng ganitong uri ng stopover sa kanyang destination. No? Ito po yung storm. Minsan, kaya kailangan mo na stopover para doon ka mag-i-stay so you can continue. It is a place na doon ka mag-i-stay para makapagpatuloy. Pero hindi kailangan na yung lugar na pag-i-stayan mo ay positive, minsan negative. No, minsan walang pagkain. Minsan may pagkain, minsan walang pagkain, storm. Pero anyway, that place, the purpose is so you can continue. No, minsan po pag inisip natin, pag storm, parang bakit nagka-storm? Di tuloy ako makakatuloy. Hindi po. Pagka may storm, may lockdown or quarantine or pandemic or crisis, no, like this storm sa buhay ni Pablo, hindi mo lang alam, ito yung place na kung saan pinoprovide ni Lord so you can continue towards your destination, towards your Rome. Sa ating pong pagkwekwentuhan ngayon, sa umaga po na ito, yung pong storm ay nangyari sa isang matinding shipwreck. No? Nasira po ang barko na sinasakyan ni Pablo. Ano po, sa Acts chapter 28 and 29, ano po, isinare po to ni Bishop Oriel sa amin na bumisita sa Pampanga and even kay Pastor Junel. Ang ganda po nung konsepto mula po sa Bible, sa Word of God, na para bang nararamdaman natin na ito po ay nagsasabi kung nasan tayo ngayon. Ano po, nagiging matibay tayo sa ating pananampalataya, hindi dahil puro maganda lang ang nangyayari, kundi sa kabila ng mga pagsubok at bagyo, ay in-encourage tayo ng salita ng Diyos na ito yung lugar kung saan naroroon at nalolocate tayo ni God, nalolocate natin ating sarili, na motivate tayo na still God knows. Alam niya yung pinagdadaanan natin, alam ni God yung ating sitwasyon, alam ni God yung ating destination sa storm na ito. So maganda po, alam ko, ito ay confirmation sa bawat isa sa atin. Na hindi ko mo may bagyo ay nawala ka na sa destination mo. Nawala ka na sa tamang ruta. Minsan ang tamang ruta may bagyo talaga. No, minsan po sa tamang ruta patungo sa ating destinasyon ay may bagyo po tayong pagdadaanan at ang epekto ng bagyo ay sa buhay po ni Pablo, nagkaroon pa ng shipwreck. No? Nagkaroon ng shipwreck because of the storm. Lumubog po yung barko na sinasakyan ni Pablo. Papunta po sa Roma, no? In short. At ano po gagawin ni Pablo sa Rome? No? So yung hari po ay nasa Roma, si Caesar, no po? Si Emperor Caesar. No? At siya po ay hindi nagpapadala ng imbitasyon. Hindi po nag-iimbita si Emperador Caesar ng mga Christian preachers. Ano po? Hindi po niya tinatawag yung mga Christian preachers na pumunta sa capital ng imperyo ng Roma, mismo sa actual na Rome, na lugar, na address at location. At dito po natin matutunghayan kung paano po dinala ng Diyos, ng Panginoon, si Pablo sa kanya pong destination. No? Na ito po, ang lahat na ito ay plano ng Panginoon. Sabi sa Psalms 33 verse 11 po, but the plans of the Lord stand firm forever. And He wants to do
And what He wants to do will last for a lifetime. Yan po ang ating Diyos. Ganyan po siya. Ang plano po niya will stand firm forever. Ano po? What He wants to do. Tingnan niyo po what He wants to do will last for a lifetime. Ano po? So ano po ba ang context ng kwento po na ito ni Pablo? Nabanggit ko na po yung ibang mga context. Sabihin po ng context, yung background, saan nanggagaling po ang kwentong ito. Ano po? Yung plot, yung setting, okay? Ng pinanggagalingan po ng kwento na ito patungkol kay Pablo. At mahalaga po kasi hindi mo maintindihan yung content, no? Kung hindi mo muna alam, wala kang pagkaalam sa context. No, ang content must come from the context. At naintindihan po natin ito, nakaka-relate tayo sa content if we know the context. Okay? So si Paul po ay nanatiling bilanggo, no? Siya po ay hinuli po sa Jerusalem. At dahil nga po pinagbibintangan siya na sinisira po niya ang mga kasanayan ng mga Hudyo, siya po ay isang Hudyo. Pwede na po siyang makalaya dahil napakababaw lang ng kanyang kaso. Pero ang ginawa po ni Pablo, ay umapila pa sa higher court. Sa higher court of appeals. Yun po ang ginawa ni Pablo. At ang layunin talaga ni Pablo, dahil meron siyang karapatan bilang talagang isang citizen ng Rome, no? Ibig sabihin para siya pong US citizen. Kasi that time, ang Rome, ang superpower po na bansa. Parang ang Amerika po, no? Parang ngayon, yun po yung Rome sa panahon nila Jesus at ng New Testament people nila Pablo. Umapila si Pablo, no? Pwede naman siya makalaya. Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi ka masasatisfy sa freedom if hindi mo na po-fulfill ang iyong mission. Hindi ka masasatisfy sa pera, sa fame, sa popularity, sa attention, sa dami ng followers, sa dami ng subscribers, hanggat hindi mo na fulfill ang iyong God-given mission or assignment. So si Pablo po, imbis na makalaya, mababaw lang naman yung kaso niya, ano po? Nag-cause lang siya ng gulo doon po sa isang colony ng Rome. Yun nga po ang Jewish territory, ano po, ang Jerusalem. So, hindi po niya hinayaang makalaya ang kanyang sarili. Ginamit po niya ang kanyang kaso para umapila sa mas mataas na court hanggang sa makarating siya sa hari o sa emperador ng Roma. Yun ang ginawa niya. He faced many trials. Intentional. Hindi po dahil may ginawa siyang kasalanan, hindi po dahil nagnakaw siya or nang-raid siya ng bangko sa Roma or talagang gumawa po siya ng matinding kasalanan. Hindi po. Siya po ay may maling accusation sa kanya, ang mga religious sect ng kanyang lahi, mga Jewish people, at madali naman siya makakalaya pero umapila siya na umapila. Kasi nga meron siyang misyon. Ginamit po niya yung kaso na ito para makarating sa Roma. No po? At sa panahon na siya po ay nakakulong, nakabilanggo, ang dami po niyang nasharean na mga malalaking tao. No? Iyan po ang kanyang naging kwento. No? Kaya siya nakakulong ay para i-preach ang gospel ng kingdom ni Jesus Christ sa mga matataas na tao na makikinig sa kanya sa hearing. Ganun siya katindi, no? Kasi that time, ang hearing po ay pinapakinggan ng mga leader ng kanilang mga society. Ang dami pong nakapakinig ng kanyang story kung paano siya na born again. Makikita niyo po yan sa Acts chapter 9, okay? Mga commander, may dalawang governor, yung mga misis na mga governor na ito, at ang hari ng Roma. Yun po ang kanyang ginawa. Ano po? Isipin niyo po yung way na ginamit ni Pablo. Actually, yan ang way ni God. Ano po? Nung na-born again po si Pablo, sinabi na po yan ni God kay Ananias, no po, no, kino-consolidate pa lang po si Pablo. Way back sa Acts chapter 9, verse 15. No, the Lord said to Ananias, nung na-born again pa lang, nung na-convert po si Pablo, ano po, from Jewish becoming a Christian, ano po, sabi po sa Acts 9:15, the Lord said to Ananias, yung nag-SUYNL, ano po, yung nagko-consolidate kay Pablo, sabi po ng Panginoon kay Ananias, go, this man is my chosen instrument. 3 days pa lang po siyang new convert si Pablo. Alam na po ni God ang gagawin kay Pablo. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings
and to the people of Israel. So nakagawa na po ang napakagandang plano ng Panginoon. Pero kasama po doon ang storm, kasama ang shipwreck, kasama po ang suffering. Ganun po talaga. Amen? So sana po nakikita natin ngayon yung ating lugar. Nasasagot po ang ating tanong ngayon, Lord, bakit nangyayari ito? Itong mga storm ng buhay, itong mga pagsubok na ito. Alam po ang ginawa ni Pablo? Voluntary lockdown. Hindi naman niya kailangan pumakulong, hindi niya kailangan makwarantine, pero voluntarily, nilockdown niya ang sarili niya, nagpabilanggo po siya. Ano po? To fulfill his God-given assignment. To fulfill his God-given assignment. He make himself available to the ways of God, sa plano ni God. At sometimes, the ways of God is, idadaan po niya tayo talaga sa mga makukulay na rekado, na pampasarap sa lakbay na ito, sa trip po na ito, sa journey po na ito. And all of us can go through a storm sa buhay po natin. No, at ang storm po na ito, minsan nagrereklamo tayo na parang unfair, dapat hindi ito nangyari sa akin, bakit sa akin pa ito nangyari? Pero this storm is the right place so you can go forward to your destination. Yes, minsan yung nag-iintay ka, naiinip ka, yung mga uncertain moments, yung mga unknown situations in life, walang explanation, even your leader cannot explain about it, even your pastor cannot explain about it, pero the Word of God can give you a sense na alam ng Diyos. Alam ng Diyos, God is control. Amen? Yun pong ating pong hope, yun po yung ating motivation, yun po yung ating encouragement, na God knows what He is doing. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong karir, sa iyong sitwasyon. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Amen? Ano po? So God was with Paul, even in jail cell. Siya po ay dumaan sa mga difficult situation, no? Pero hindi po siya nag-iisa. Dumaan po siya sa mga storm, sa shipwreck, sa mga suffering and hardship, pero you are never alone. God is with you. God is always with us. And by hook and by crook, okay? God is so willing to bring us to our destination. The shipwreck, no? The transport, the jail, the suffering, the persecution. Pinagbabato pa po si Pablo, nilait, wrong accusation. Ano po? Parang si Joseph, no? Napapansin niyo, parang siyang si Joseph, the dreamer sa Genesis, ano po? Sa book of Genesis, chapter 37, ano po, and so on. Ano po? So just to fulfill the plan of God in our lives, God will bring us to this kind of storms. No po? Ito po yung ating mga stopover, na kung saan ang stopover na yon, somehow, ito po yung magdadala sa atin sa ating destination. Ito yung connecting flight mo. Ito yung connecting point mo so you can go on to your destination. Sometimes ito pong pandemic na ito, yung waiting time, ano po, yung unknown times, no, yung unknown season na hindi mo naiintindihan, you just go with the flow, wala kang understanding. Sometimes, parang ganun po ang ating storm. So what is your storm? You can comment, ano po? Kung kaya niyo po i-comment yan dun sa baba, you can comment, my storm, pastor, is this, no? My storm right now is ito pala, nasa waiting season ako. No, yung storm ko pala ngayon, nandito ako sa unknown condition or unknown situation sa relationship, no, or sa aking trabaho, sa aking career, no, regular na ako pero malabo, hindi ko alam kung paano ako mapropromote, hindi ko alam kung yung next step ko. Marahil baka yan yung storm, yan yung connecting flight, yan yung connecting point, yan yung connecting place mo na parang hindi mo gustong daanan, pero yun lang talaga ang dadaanan mo. So this pandemic might be our transportation, no? Our stopover, no po? Ito yung ating connecting points para po makapagpatuloy pa tayo sa journey, sa ating trip towards our Rome. Towards our Rome. So bawat krisis ay opportunity, ano po? Dapat hindi ka madaling maapektuhan ng mga storm na ito, no? Wala po dapat nagtatampo kapag may storm. Wala po dapat nagrereklamo sa Panginoon kapag nandyan po ang storm. Amen? No, kapag alam mo po na yung destination, hindi mo man exactly detailed na alam ang yung destination, pero kilala mo ang Diyos. He will never leave you. That He will be still in control.
He still sits on the throne and He's still the boss. Si God, amen? So alam niyo po, kung gusto po natin magpatuloy sa ating ultimate destination, kailangan po nating matutunan, we must be able to learn to surpass the storms in life. We must be able to surpass. Okay? Sabihin niya po natin yung salita na yun, surpass. Okay? We must be able to learn to surpass, or we must be able to fly higher than the storms. Amen? We must be able to fly higher than the storms. Our attitude must be higher. Amen. We remain positive. We remain high, no, sa ating po mga pinagdadaanan. Minsan po usapin sa bahay, problema sa bahay po iyan, problema sa bills, sa Meralco bills, lalo na po ngayon, ano? Yung coronavirus na kaya mo, baka yung Meralco bills, kayanin mo rin. Amen? In Jesus' name, no po? Yung mga bayarin na dumoble, trumiple, yung mga uncertainty, paano mag-aaral ang mga anak, ano po, yan po maiisip natin, paano ka papasok ngayon, no? Fourth year college ka na, malapit na sana, di ba? No, last semester na lang, for example. Just imagine that, ano, kabubukas lang ng business mo, no? Kailangan mong bumawi, kailangan mong makabawi. What is your storm? At lahat po tayo merong storm. No, baka di nyo kayang i-share kasi may masyadong personal. But right now, alam ko po bawat isa at alam ng Diyos. Kapatid, alam ng Diyos, alam ng Panginoon. You are on the right place right now. At hindi lingid sa mata ng Diyos ang pinagdadaanan po natin. At actually, He is in control. He is in control. He is the sovereign God and He knows what He is doing in your life, in your family, in your career. Okay? So how to surpass the storm? Ang susi po sa pag-surpass sa storm, number one is yung angkla. Yung angkla sa buhay. So dumating na nga po ang storm sa paglalakbay ni Pablo. Ang pagtupad sa pinapagawa ng Diyos, pag sumama ka na dyan, kapag yan na ang naging tuon or focus ng buhay mo, hindi ibig sabihin na magiging pulido at perfect ang lahat. Oo, kasi si Pablo, nakita niyo po, ginagawa lang niya ang lahat na ito para sa Panginoon. Okay? The suffering, the shipwreck, the storm, okay? At bago pa, actually yung 3 days ka pa lang na nako-convert sa Christianity, nakaset na ang mangyayari sa'yo. No, gagamitin ka ni Lord na mag-preach sa mga kings, pero you will suffer more for the name of Jesus. So ito po ay malaking bahagi ng buhay ni Pablo at ito lamang po ang buhay ni Pablo. At para makarating po sa Rome, sa destination, Acts 27 verse 29, ito po yung nangyari, no? Yung angkla. Makikita po natin yan, ba't kailangan ng angkla? Fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. So, naglalakbay na nga po si Pablo, siya'y nakakulong, siya'y nagaling sa Jerusalem. So, sa Jerusalem, wala naman talaga siyang kasong malaki, so pwede na siyang makalaya kung gusto niya. Pero umapila pa siya sa mas mataas na court. So, kailangan siyang i-transfer. Ano po? So, yun nga po, sa bawat transfer, yun, sumasakay sila ng barko, at ito nga po yung nangyari, papunta na siya sa Rome, ito po yung nangyari. Nagkaroon ng matinding unos at bagyo, na ang kanilang barkong sinasakyan, siya po yung isang bilanggo sa barko na yun, ay malapit na pong lumubog or ma-shipwreck. At ang unang ginawa po ng kapitan ng barko at crew ng barko, they dropped 4 anchors. Sabi po sa Acts 27, verse 29. So ganito po natin sinusurpass ang storm. Okay? So ano po yung 4 na anchor na ito? No? So one of the key in surviving a storm is to be properly anchored. Okay? So the ark or the boat, the ship, no, doesn't keep itself on the water. Ang isang barko po ay hindi pwede mag-stay sa gitna ng karagatan on its own. Kailangan po merong anchor. Ano po? That's why si Jesus ang ating angkla. Si Jesus po ang angkla. Siya po ang anchor. So kung hindi ka naka-anchor properly, it may cost our lives, our purpose, our plans and visions of God in our lives. Pwedeng mawala sa iyo ang buhay, ang layunin, ang plano, ang vision, even your family, and even your integrity, and even yourself. You may lose yourself
kapag hindi ka na-anchor kay Jesus. So ang unang anchor po na ito ay ang Word, the cornerstone, si Jesus Christ. John 1 verse 14, Acts 4 verse 11, Jesus is the stone that the builders rejected, which has become the cornerstone. Sa Tagalog po ay panulukang bato, na bago ka magtayo ng isang malaking establishmento or building, kailangan po may cornerstone na malalim na nakabaon sa lupa kung saan ka magtatayo. The Word of God. The Word of God every day that we eat spiritually. Na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Matthew 4 verse 4. Na meditate on it, the book of the law, day and night, so you that will be able to do everything written on it, then you will be successful and prosperous. Joshua 1 verse 8. Na napakalaga po ng Word of God, na ito po yung nagsisilbing pag-asa natin sa panahon ngayon ng storm, ng pandemic, ng crisis, ng uncertainty, ng walang kasiguraduhan. Sa mga relationship natin, sa future ng mga anak po natin, sa ating kalusugan, wala pa pong vaccine, sa coronavirus. The Word of God, yan po ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan sa pagtulog, sa gitna po ng unos. No, the Word of God. Then pangalawang angkla, prayer. Napakalaga po ng prayer. There is a connection between what we do in the physical and what will happen in the spiritual. Kaya po pagka nag-pray ka, may nangyayari po on your favor sa spiritual. When we pray, when we fast, pag po tayo ay nag-ayuno, nag-fasting. No, kaya nga po sabi po ng Thessalonians, pray without ceasing. Manalangin daw po tayo ng walang humpay, ng walang tigid. That ang prayer po natin is, it is a dialogue, it is a two-way communication between you and God. It's about asking God what you need. It's about listening to God. And also, God will listen to you. We develop our relationship with God through communication. Communication is the way to develop your relationship with God, and that is prayer. When you begin to pray, you release God's supernatural power and forces and favor and heaven para po sa iyong panig. Because you are doing the battle, no, somehow for God. You making yourself available. Actually, yung ginagawa ni Pablo is just making himself available. He is just a representative. God will do the battle, but God needs you to be there with Him sa digmaan na ito. So, through prayer po, nagiging malakas po ang ating panloob, ang ating kalooban, yung ating inward being. Then number 3 na anchor is family. And your family, and also your spiritual family. Your biological family, no, yung mga kasama po ninyo sa bahay, ang iyong misis, yan ang angkla mo, mister. Mga misis, ang angkla mo ay ang iyong mister, mister, ang iyong angkla ay ang misis. Ang iyong mga anak. At siyempre, hindi lang po biological family, but your spiritual family. Ano po, sa ECQ, sa MECQ, and then sa GCQ, kailangan po tayo pong lahat ay magkakakapit-kapit bisig. Alam niyo po, sa tahanan natin, yung ating mga kapatid, yung ating mga pamangkin, yung ating mga tiyahin, tiyuhin, ano po, yung kasama natin sa compound, wag nating awayin yan, magpatawaran po tayo, magtulungan po tayo, mag-abutan po tayo, mag-unawaan po tayo, because our family, biological family, is our anchor, our spiritual family, your cell leader, ano po, yung kasama mo sa cell group, yung kasama mo sa team ninyo ng 12, yan po ang ating pamilya. Yan po ang ating anchor. Huwag kang kakalas dyan. Kasi pag kumalas ka dyan, tanggal ang angkla mo. Mawawasiwas ka ng mga alon, mawawasiwas ka ng bagyo, no? Mawawasiwas ka ng hangin. No? Baka mapunta ka sa malalim na karagatan, di ka na makabalik. Are you listening? At di ka makarating. No? So, kailangan, see to it. Number 3 po yan, your family. Biological family and your spiritual family. Then, pang-apat po na anchor is the purpose and the vision. God's purpose will prevail. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Tama po ba? It is the Lord's purpose that will prevail. Ibig sabihin po, mananalo po talaga. Yun nga po, Psalms chapter 33, yung kanina, yung verse 11. Ano po? Ang plano po ng Panginoon ay matibay, stand firm forever. No, Psalms 33 verse 11. So yung pang-apat po na angkla. Ano po? Napakahalaga po niyan.
Exodus 9 verse 16, let's read. Sabi dito, "But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth." Ito po yung sinabi ng Diyos sa Book of Exodus kay Moses. "Ikaw ay tinawag ko sa purpose na ito, that," ano daw po, ano yung purpose ni God? "That I might show." Actually, gusto lang ni Lord ipakita ang kanyang kapangyarihan. For His name's sake. For the reputation of His name. For His glory. No? For the weight of His being. A God, a divine deity. No po, a deity. He's a God and He's the Alpha and the Omega. To show His power. That my name, sabi po ni God to, that my name might be proclaimed in all the earth. Proclaim. To preach. To shout out. No? To shout out the name of God. No, to reveal who is God in all the earth. Yun pong purpose talaga. That's the purpose. No, kung magiging matagumpay ka man sa business, kung makakasurvive ka sa career, actually kaya ka magiging great because you survive the storm, you survive the shipwreck, you survive the crisis. Nakasurvive ka sa coronavirus, you survive the pandemic. Amen? You survive this pandemic. Hallelujah. Your family, no? So bakit po? To show that God is so powerful, that He saved and protected your family. Kaya nga, iingatan ka ng Diyos eh. At matindi na makikita ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapag-ingat, hindi sa mga ligtas na sitwasyon. Mas nakikita na ang Diyos ay may kapangyarihan para magligtas kapag may mga bagyo. Amen? Tama ba? Mas nakikita ang kamay ng Diyos na talagang kayang magligtas kapag may krisis, kapag may storm, pag may pandemic. Kasi kapag walang pandemic, pagligtas tayo palagi, nasa na pagliligtas ng Diyos? Kasi lahat naman ligtas. Pero this time, the world will know, God will show His power, and His name will be proclaimed. The name of Jesus. Amen? Yun po ang purpose po natin. Kumapit po tayo doon. Magpagamit po tayo doon. Yung ating business, yung ating family, yung ating effort, yung ating career, no po, yung ating popularity sa online o whatever. Amen. Number 2. Na paraan, na susi. Ano yung unang susi? Anchor. Sa anchor, 4 yung anchor. Word, prayer, family, and purpose. Then yung pangalawang susi ay accept reality. Amen? No? Accept the reality. No? Yung katotohanan po na ang barko po ni Pablo, yung barko ni Pablo, nababanggit ko po yung Saulo kasi dating pangalan niya yung Saulo. So, ang barko po ni Pablo, kung saan siya po ay isang, ay nakabilanggo doon, na isinakay lang para makarating sa Rome, ay lumubog dahil sa storm. So nakita niyo po, from storm, naging shipwreck. Parang Joseph the Dreamer talaga, di ba? No, binugbog, nilagay sa balon, binenta, napagbintangan, nabilanggo, tapos binaliwala sa bilangguan, kinalimutan. Ganun eh, no? Ano pa kaya ilalala ng bagyo? Siyempre, mas malala sa bagyo, lumubog pa ang barko mo. Kung bumabagyo, nasa bahay ka lang, takot ka na. Lalo pa kaya, kung bumabagyo, tapos nasa barko ka. Mas matindi yun. No, and that's why, ano po, pastor, dapat namin gawin doon? Huwag kang mataranta. Kailangan mong gawin, tanggapin natin ang reality. Let us simply accept the fact that the ship is gone. So lumubog na po ang barko. Acceptance is what has happened, Acceptance sa kung ano yung nangyari, ang unang hakbang para makapasok ka sa buhay na nananagumpay. Sabi po ni Pastor Junel. Ha? Acceptance sa nangyari ang unang hakbang para makapasok ka sa life of victory. Sabi po ni Pastor Junel. Amen? So tanggapin po natin. Pag tinanggap mo, hindi ibig sabihin nun na sumuko ka na. Actually, pag tinanggap mo, ibig sabihin, hinaharap mo na talaga kung ano yung totoong issue, kung ano yung totoong problema. Acceptance doesn't mean resignation. Acceptance doesn't mean you surrender. Acceptance means you are ready to face the practical problem. It means understanding that something is what it is. And there's got to be a way. So magiging reality lang ang iyong gagawing o isiping lilikaing solusyon kapag ka tinanggap mo talaga na ito yung problema ko sa buhay ko.
Ito yung problema kay Jamil, yan. Ha? Amen? Minsan napapasigaw yan, no, kay Brazen. Ako lang ba yung ganun sa mga anak, no? And let us just be honest, di ba? Umiinit yung ulo, di ba? Nawawala minsan sa tamang timing, nawawala minsan sa tamang mood, di ba? Sa bahay, pagkasama mo, 3 mong anak, amen? Tama ba? Let us just, pag di mo in-accept yan, you must accept. If you want to be victorious, to enter a life of victory, you must accept. Itong problema ko talaga. My problem is, masyado akong defensive sa aking sariling image. Ang problema ko ay, lagi ko yung aking self-image ay lagi kong tinitingnan kung okay. No? For example, napalayo ka sa Panginoon. Ano yung reality na kailangan mo i-accept? No? Kailangan mo i-accept na kailangan ko i-endure yung awkwardness once bumalik ako sa cell. Tama? Kailangan mo i-accept yung reality na para makabalik uli ako sa Panginoon, kailangan talaga i-overcome ko yung mentality na eto na naman ako for the 5th, for the 7th, for the 9th time. No? Ayoko nang umulit, ayoko magmukhang paulit-ulit. Pero kailangan mo i-endure yun. Hello, are you listening? Huh? To able to enter the life of victory, you must accept. Kailangan mo i-accept yung reality na napalayo ka. Kailangan mo i-accept na I am a backslider. Tama? Kailangan mo i-accept na I am not putting God first anymore. No matter how you pose. Kailangan mo i-accept na hindi na una si Lord. Kailangan mo i-accept na di ka na nagdi-devotion. No? Kailangan mo i-accept na you are not following God. No? You are just posting verses on Facebook. Kailangan mo i-accept yan. Amen? Are you here? Amen? Kailangan mo i-accept yan. No? Parang grammar lang yan. Kailangan mo tanggapin mali grammar mo para itama mo yan. Di ba? Hindi, tama yan. No? Pag pinipilit mo na tama yung grammar mo kahit mali, hindi ka magiging matagumpay. Amen? So you must accept. We must accept things. Ano yung dapat mong tanggapin? Sige, pwede mo i-comment yan right now. Ano yung mga bagay na kailangan mo itanggapin talaga para talaga mag-gets, para makapag-move on na tayo so we can deal with the problem. So para makapag-formulate tayo ng tamang solusyon, kailangan nating tanggapin yung ating mali. Yun ang tama. Di ba? Ang tama, tanggapin mo yung mali mo. Accept the reality. Sometimes hindi naman maling-mali. Sabi nga po dito ni Pastor Jonel, hindi naman mo tinatanggap yung mali mo. Siyempre maganda tinatanggap yung mali mo. Pero tanggapin natin yung reality. Tanggapin natin reality natin. Wala na tayo sa church, napalayo tayo kay God, napalayo tayo sa leader natin. Yun ang reality. Sometimes, hindi naman talaga yung mali. That's the reality. Naging busy ka sa love life, naging busy ka sa work bago yung quarantine. And these quarantine times, ang ganda kasi nga, let us accept the reality. Tandaan po natin, you cannot change anything unless you accept it. Bakit? Kasi pag hindi mo in-accept na mali ka, hindi mo in-accept yung reality mo, ito tolerate mo. And something that you tolerate, you will not change. You will not change something that you tolerate. You must accept these facts sa buhay po natin. The only cure, sabi nga po ni Pastor Mar Diaz, ang tanging gamot sa pagkakalbo, pag nakakalbo ka na, ay tanggapin mo na lang. Yung sabi ni Pastor Mar. Sabi po ni Pastor Mar Diaz, quote and unquote, the only cure to baldness is acceptance. Amen? Shout out po kay Pastor Mar. Amen? The only cure to baldness, ang tanging sagot sa pag nakakalbo ka na, ang tanging gamot pag nakakalbo ka na, ay ano pong gamot sa pagkakalbo? Acceptance, di ba? Yan po yan di ba? Para hindi ka na nakangamba, hindi ka nag-iisip. Amen? No? So wag mo nang hanapin pa yung malaking barko dati na sinasakyan mo. Amen? Sorry po doon sa ating kidlat. No? Yun po, yung sound effect natin na talagang may storm. Amen? No, kung narinig nyo man po yan. Sound effect lang yan. Okay? So wag nyo pong hanapin yung malaking barko, wala na, lumubog na. Minsan nakala mo nasa barko ka pa, lumubog na No, ang kailangan mong gawin, kapag lumubog ang barko, you hold on sa kung ano yung madampot na lang ng kamay mo noon pag lumubog na yung barko. Pag bumangga po kasi yung barko sa bato, no? Pag binasa po yung Acts 27, bumangga po yung barko na sinasakyan po ni Pablo dahil nga sa bagyo,
doon sa bato at lumubog yung barko. So pagbangga ng barko, biyak, wasak, gawa sa kahoy. So lumubog na po yung malaking barko, wala na, lumubog na. Minsan nga, lumubog ka na, di mo patanggap yung reality. Ay, pinasabi ko po palagi na tumapa ka sa lupa. No, minsan po gusto mong tumalon, kaya di ka makatalon, nakalutang ka. Amen? Ibig ko po sabihin, wala ka sa realidad. Wala na yung barko. Ha? You're disconnected. Hindi ka na nagdi-devotion. For example, you are not praying anymore. You are not connected with your leader, for example. You are lost. Your marriage got a shipwreck. What if? That's the reality. Your relationship sa kapatid mo got a shipwreck, for example. So, kailangan po natin matutunang tanggapin. Isa kailangan mo tanggapin, talagang galit siya. Kailangan mo tanggapin, sira na yung relasyon. So, we must accept. So, wag po nating ipalit, no, ang old normal. Actually, wala na po ang old normal. Let us embrace the new normal. Even in our spiritual life. Ito, kailangan mo talagang mag-join sa online na celebrations natin. Kailangan mo talagang mag-download ng Zoom, please, ng Zoom app. Kailangan mo talagang mag-join sa Life Plus, sa School of Leaders 1, 2, and 3 online. Kailangan mo talagang mag-sorry sometimes. Kailangan mo talagang magpakumbaba talaga sometimes. You must accept na naging mayabang, naging mapagmataas, for example. Amen. Pagyamanin po natin kung ano yung natira. Ang ginawa po ni Pablo, actually doon sa shipwreck, pag binasa po ninyo, walang namatay. Walang namatay sa shipwreck. Kasi nga, nagbigay si Pablo ng instruction. Kung ano man ang makapitan ninyo, piraso ng barko, piraso ng kahoy, no? Plank of wood, yun pong sabi po sa verse, hawakan mo yun. So tandaan niyo po, hindi ka maililigtas ng Diyos sa mga bagay na wala na talaga sa'yo. Maililigtas ka lang ng Diyos dun sa mga natira sa'yo, doon ka kumapit. Laging ganun si God. Are you listening? Laging ganun po ang Diyos. He will capitalize on what is left. Magka-capitalize palagi ang Diyos, even your leader, even any leader sa secular, sa corporate, they will always capitalize on what is left. Sa barkong lumubog, may piraso ng kahoy na doon ka kumapit. Maging realistic, maging practical ka. Ha? At least kahit papano, saan ka kakapit? Pag lumulubog na spiritual life mo, saan ka kakapit? Doon sa simpleng PM ng cell leader mo, kamusta ka? Tama? Doon ka kumapit. Yung sa simpleng PM ng leader mo, ng pastor mo, son, I miss you. Kumapit ka doon. Kinamusta ka eh. Di ba? Yung simpleng kamusta, dalawang salita, kamusta ka, PM. Ang maganda po sa kamusta ka, kahit hindi mo tingnan yon, lilitaw sa notification mo. Tama? Yun na yung kahoy mo, kumapit ka na doon, mag-reply ka na doon. Hallelujah. Diyan ka na masasalba sa lumulubog na spiritual life. Huwag ka na malungkot sa barko, yung dating magaling na matino, na mahusay na ikaw. Wala na yun. Let us start anew, pero magsisimula ka sa piraso ng kahoy mula sa barkong nawasak na lumubog na dahil sa unos. Okay? Yun talaga eh. Bawal lumabas. Sa classroom may batas. Di ba? Ganun talaga. Accept. Find ways to be productive sa bahay. Amen? Hindi ka magtatrabaho kasi wala kang desktop, may laptop naman. O wala kang laptop, may cellphone naman. Kung ano yung natira. Amen? Number 3, na susi. Value what is in your hands. Yun na nga po yun. Okay? Nauna pala ako. Okay? So that's the number 3. Kung ano yung natira sa'yo, i-value it. Okay? Accept the reality. The number 3, ang kasunod po nun, value what is in your hands. Okay? So nauna po yung aking mga life applications doon. Okay? Acts 27 verse 44, the rest were to get there on planks or on the other pieces of the ship. In this way, everyone reached land safely. Nakita niyo po, kahoy, maliit na parte ng barko, maliit na kahoy or tabla. Sana yung maliit na kahoy, yung tabla, wag mong tablahin. Di ba? Wag mong baliwalain yon. Di ba? Wag mong i-reject yon.
Ano yung natitirang maliit na peraso ng kahoy ngayon na pwedeng kapitan mo, na magpapalutang sa'yo para hindi ka lumubog? Para kung ngawit ka na sa kakakampay. Ha? Naalala ko po yung sinabi ng isang matinding man of God na full of wisdom. Ano po? Si Kuya Rinel, sabi niya, kapag ka dumadating yung time na magkakaroon ka ng problema, pag lumulubog ka na, minsan doon ka palang pwedeng sagipin. Naalala ko sabi ni Pastor Rinel, ni Kuya Rinel, na minsan may mga disciple tayo na kapag ka hindi papalubog yan, kaya pa niya lumangoy, pwede mo yung sagipin. Ay, wag mo yung sagipin. Kasi pag sinagip mo yan na malakas pa yan, alam niyo ba pag nalulunod ka, tapos magalaw ka pa, tapos may nagliligtas sa'yo, masisiko mo pa. Oh. Kaya the best way para sumagip daw kapag may nalulunod, hayaan mo muna siyang mapagod. Tapos doon siya kakapit sa'yo. Kasi para mailigtas mo isang nalulunod, kailangan kakapit lang siya sa'yo. Kasi ikaw na marunong lumangoy, kaya mo siya talagang dalin sa pampang. So that's the principle. Simple lang. Kapag nagkaroon ng shipwreck, kumapit ka sa kahoy na natira. Sa maliit na kahoy, sa maliit na tabla. Ibig sabihin po nito, value what is in your hands. Pahalagahan mo kung ano yung abot kamay mo. Ano yung abot kamay mo? Yun nga magre-reply ka na lang. One of my strategy po sa mga nanlalamig na mga disciple na ayaw mag-reply, pag kinakamusta ko sila, 2 salita lang, kamusta ka? Miss you, son. Ganun lang, 3 lang. Miss you, son. Di ba? Ganun lang, Alam ko, hindi nila yun bubuksan. Para siyempre, hindi nila replyan. Di ba? Pero lilitaw yun doon sa notification. Alam ko, nakakarating yun. Yun na yung maliit na piraso ng kahoy mo eh. Nililigtas ka na. Amen? So, value what remains. Amen? Yung kahoy. Ano po ba yung mga kahoy na ito? Ano po? One of the kahoy ay, ito po yung the rod, na nandun po sa rod ni Aaron. Number 17, verse 8, the next day Moses entered the tent and saw that Aaron's staff, which represent the tribe of Levi, had not only sprouted but had budded, blossomed, and produced almonds. So alam niyo po yung kahoy na ito, yung tungkod, yung piraso ng kahoy na putol, Ito po yung kahoy na pwede mong kapitan, kasi yung tabla na yon na mula sa barko, parang tungkod lang yun eh. Pero tingnan niyo po, yung Aaron's rod po, na nasa loob po yan ng Ark of the Covenant, ay kahit po kahoy lang to, piraso ng kahoy, ito po ay tinubuan ng mga bulaklak. Budded, blossom, and produce almonds. Yun po ang sabi sa Numbers 17 verse 8. So wag mo maliitin yung tabla. Wag mo maliitin yung simpleng PM, 2-word na PM sa'yo, na lumitaw sa notification mo, na hindi mo naman kailangan na buksan para hindi mo na rin kailangan replyan, pero notification sa'yo yun. Tama? Notification, lilitaw yung ting, gagano sa'yo yun. So, parang kunyari, hindi mo na napansin, hindi mo nakita, pero alam po ng Diyos na talagang yun yung kahoy para sa'yo. Simpleng kahoy, simpleng tabla, kagaya po ng tungkod ni Aaron, pero kahit putol na yon, kahit yun ay piraso lang na isang malaking barko, yun po ay pwedeng mag-blossom. Pag binuksan mo yon, kapag kumapit ka doon, pwedeng makarating ka uli sa cell, sa training, makapag-attend ka uli ng online service natin, worship service po natin, then pwedeng ma-remind ka uli sa value ng Word of God sa buhay mo, then you will start again your devotional life. At pang-apat po, yun po yung ating kunin na natili sa iyong kamay. At pang-apat, swim towards your destination. Ganda po nito, lalangoy ka. Ano po yung ginawa po ni Pablo? At na mga kasama ni Pablo sa unos na ito, na nauwi sa shipwreck. Una yung anchor. Pangalawa, accept the reality. Pangatlo, value what is in your hands. At pang-apat po, you swim toward your destination. You swim. Hallelujah. Siguro po sa akin, ang malaking bagay dito ay yung paglangoy mo. Kasi yung paglangoy mo, it will take your whole body for this effort. Ang paglangoy po ay hindi po pwedeng isang kamay lang or isang paa lang, di ba? Ang paglangoy po ay buong pagkatao mo, you will exert the effort. 1 inch at a moment, 1 foot at a moment, 1 meter. Langoy, self-leadership. Naalala ko po dito yung sa John chapter 21,
na nanlamig po si Peter, ano po, at siya po'y muling namangka ng huli ng isda at wala siya naging huli uli. Tapos po bigla nagpakita uli si Jesus Christ, the resurrected Christ, at ang sabi po ni Jesus, ihulog niyo sa ganitong bahagi ng lambat, ang lambat, na ulit lang po yung nangyari nung first time nakita si Peter sa si Jesus. Tapos po sabi ni John, the beloved, kay Peter, ang Panginoon yon, ang ginawa ni Peter, nagsuot ng damit, tumalon po at lumangoy papunta kay Kristo. Ang paglangoy po ay sumisimbolo po ito, alam niyo kung saan? Self-leadership. Self-leadership. Nung lumubog po si Pedro sa kanyang pagtalon, papunta kay Jesus, lumangoy siya. Si na Pablo po, nung nagkaroon ng storm, nagkaroon ng shipwreck, na nauwi sa shipwreck, lumangoy po si Pablo. Kung gusto mong makaligtas, kailangan mong lumangoy towards your destination. Self-leadership. No? Self-leadership. Si David po, sa Samuel 30 verse 6. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. David, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughter, but David strengthened himself in the Lord, his God. Nagkaroon po ng matinding problema si David sa kanyang leadership. Siya po ay nagpalakas ng kanyang sarili. David strengthened himself. Self-leadership. Hindi para mag-solo. Hindi para mag-solo na lang siya sa kanyang spiritual life. No, no, no. Para makabalik po siya sa kanyang divine purpose. No? Ang Israel po, crossing by themselves. Joshua 3 verse 17, the priest who carried the ark of the covenant of the Lord, they stopped in the middle of the Jordan River and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed crossing on dry ground. So yung mga priest po, no, sila po ay nanatili doon na nakataw-tawang paa sa Jordan River habang tumatawid po ang buong mga tao. No, po, pero tuyo na po ang lupa. Pero sila po ay naiwan doon. Self-leadership. So ma-overcome yung mga personal issues po natin. Self-leadership. Learn how to give effort every day to draw near to Jesus. Kagaya po ni Peter, John chapter 21, ano po? Nung siya po ay nag-backslide, the backslidden Peter, na nanumbalik sa dating pangingisda, na walang huli. Then, nandun uli si Jesus, nagparamdam, nagpakita si Jesus, nagbigay uli ng instruction si Jesus. No, sabi ni John the Beloved, Peter, si Jesus yun, na ginawa kagad ni Peter, nagdamit, tsaka tumalon sa dagat at lumangoy. Papalapit, pabalik kay Jesus Christ. Self-leadership. Mga kapatid, anong kailangan natin gawin ngayon? To lead ourselves. To survive the storm. To lead ourselves. To reach our destination. Our God-given calling. Our God-given destination. Amen? Pwede po tayong manalangin and let us close. Ano po yung mga susi na ito to surpass the storms? Anchor your life. Accept the reality. Kung ano yung mga natira, value what is in your hands, what is left. No, the wood planks. Yung mga natirang tabla mula sa barkong lumubog dahil sa unos. Swim, then, number 4, swim towards your destination. Anchor, accept, value what's left, and swim. Swim towards your destination. The worst thing that can happen is that you will never get to the ultimate plan of God just because you gave up because of the storms of life. Amen? Don't give up. Don't give up on yourself. Please do not give up on yourself. Sa dami ng failures, sa dami ng paulit-ulit na mistakes, do not give up on yourself. That is just a storm. That is just the wilderness. That is just the way. Yan talaga ang tamang way. Sama pag wala kang contradictions, you are not improving. You are not growing. You know that? Pag wala kang contradiction, wala kang friction sa yung nakaraan, wala kang friction sa dati mong buhay, hindi ka kumakaskas sa luma mong pamumuhay, o sa old habits na ino-overcome mo. Baka di mo na ino-overcome yung old habits mo. Baka in-accept mo na yung old habits mo. Kasi palatandaan na you overcome the old habits is may friction. May friction talaga. May struggle, may conflict, may storm, may suffering.
No? For example, you are living a cycle of failure, na yung dismayado ka sa sarili mo, indicator yan na you will improve. Indicator yan na you will grow. Indicator yan na you will change. Sabi nga nila, failure is not fatal, but failing to change might be. Ha? Naanako niyo po ba yun? Failure is not fatal, but failing to change because you give up. Because you give up early. You give up on yourself early. Nag-give up ka kagad sa pagsiserve kay God. Nag-give up ka kagad sa marriage na yan. Nag-give up ka kagad sa relationship na yan. Nag-give up ka kagad sa konting struggle sa school, sa tuition fee, sa bill. You give up. Please, don't give up early. Or never give up, dapat. No? Do not abort, do not jeopardize God's plan in your life. No? Huwag tayong masilaw sa alok ng sanlibutan. Huwag tayong masilaw sa material things. If you have a mission, hindi ka makokontento sa material things. No? Naalala ko po yung time na nagkaroon ng problema sa church, no? Kami ni Pastor Ann in this church, 2015. No, nagkaroon ng problema. What if nag-give up kami ni Pastor Ann in serving the Lord, in being a pastor? What if we give up sa Glory City Church 2015, no? Nagkaroon kami ng problema ng pagsubok sa simbahan, okay, sa discipleship, sa leadership. No? What if nag-give up kami kagad na pumunta lang kami ibang bansa, no? What if nag-give up kami ni Pastor Ann sa pagsiserve sa Panginoon? Then na-abort yung plano ng Diyos sa aming mga buhay. No? Na-abort yung aming promotion, na-abort yung aming destination. Sana, kung nag-give up kami, do not give up. Even in the failures, no, naalala ko po, nag-start ako na mag-lead, no, nung di pa ako pastor. Ang daming mga personal issues, ang daming mga struggles and weaknesses, ang daming mga balat ng flesh na kailangang ikat. Walang encounter, walang pastor, wala pang G12 po noon that time. What if nag-give up ako noon time na yon? At ang sabi ko, magiging secular, magiging carnal na lang ako, tatanggapin ko na yung reality na bahala na, wala nakakaalam ng mga bagay na tiyak mula sa Word of God, no, baka walang Diyos. Paano kung nag-give up na lang ako doon, no? Diba? So don't give up. Don't give up. Continue. No? Kaya nga kung di ka talaga makakarating na nakabarko, makarating ka na lumalangoy, di ba? Amen? Kumapit ka sa mga natira, kumapit ka sa mga natirang tabla, sa mga natirang piraso ng tabla, kumapit ka. Don't give up. You will make it. You will be able to make it. You will be able to make it. Amen? No, makakarating ka sa Rome. Makakarating ka sa Rome. At kaya po yun, nga po, si Pablo nakarating sa Rome. To make the long story short, nakarating si Pablo sa Rome. Pastor, paano mo nalaman nakarating si Pablo sa Rome? Ayun nga po, nagkaroon ng Book of Romans. Nagkaroon ng Book of Romans sa Bible, di ba? Sa New Testament, Book of Romans. Kasi nga, nakarating siya sa Rome. Okay? Sabi nga ni Pablo, no, sa Romans chapter 1, verse 7, sabi niya, to all in Rome, who are loved by God and called to be His holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles, then the Gospels. The Gospel na preach po ito. Ano po ba yung Gospel na to na halos ikamatay ni Pablo, ma-preach lang? Ito po yung Gospel ni Jesus Christ that can redeem or tubusin ka niya mula sa pagkakasanla natin sa kamatayan, sa impyerno, sa dyablo, sa karamdaman. Dahil sa ating kasalanan, tayo po ay napunta sa dyablo, sa kadiliman, sa kamatayan. Pero dahil nga po sa gospel, sa good news ni Jesus, tayo po ay tinubos. Okay? Tayo po ay tinubos na parang nasa sanlaan. At ang pinambayad ni Kristo ay ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung gospel na ito? Makakapagsimula ka ng bago uli. Renew. Kapag ka po ito ay pinapasok mo sa puso mo, tinanggap mo si Kristo, sinuko mo ang buhay mo kay Jesus ngayon,
Bibigyan ka niya ng bagong simula. Ikaw ay nako-convert mula sa selfishness na pamumuhay, self-centered na pamumuhay. Ikaw ay magiging God-centered. You will live for Jesus now. Amen? That is a renewal. Yung empty life mo, lalagyan ni Lord ng life to the fullest. I-renew po niya. Ano po tong gospel na ito na halos ikamatay ni Pablo pero na-preach na talaga na ito yung layunin ng buhay niya. Ang gospel po na ito ay nagre-restore. Nire-restore ka dito sa yung original na design na you are fruitful. Nire-restore ka sa pagiging fruitful na design mo. Sa book of Genesis, your original design. Ito po ay naalis sa iyo dahil sa kasalanan, dahil sa oppression ng sanlibutan, na wala po ito, pero babalik ka sa pagiging leader, pagiging fruitful, you will multiply, you will subdue the earth, you will have dominion, you will be prosperous, and you are a blessing sa buong mundo, you are a blessing sa iyong generation. You will discover your identity, you will discover your gift, you will discover the concept and ideas God entrusted to you that will become a business, that will become a recording label, that will become a book, that will become an album, etc. Blah, 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 blah. Restoration, in short. Sa isang salita, that is restoration. Amen? Why not accept Jesus Christ once again? Why not surrender your life again sa Panginoon Jesucristo? Yung kahoy ng krus ni Kristo, yung kahoy ng tungkod ni Aaron, na magpapabukadkad, no? Magpapabloom uli ng ating mga buhay. Tayo po'y manalangin, simpleng panalangin. Pumikit ka, samahan niyo po ako sa panalangin ito, pumikit po tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Hesus, aking sinusuko ang aking buhay sa iyo. I want to reach my destination. The destination that you gave me. Yung destinasyon na binigay mo sa akin. My assignment, my mission. I want to fulfill it. I want to reach it. Sige, sabihin mo sa Panginoon ngayon. That's why I surrender. At ngayon po niyayakap ko lamang ay ang Panginoong Jesucristo, ang krus na nagliligtas, nagtutubos, nagbibigay ng bagong simula, nagre-restore. And once again, Lord, I will connect. I will swim each day. Self-leadership. Sige, sabi mo sa Panginoon yan, Lord, I will lead myself. I will connect myself to the right people again. I will reply. Magre-reply po ako sa kanilang mga messages. I will connect sa mga online sales. I will connect sa leader ko po. Sa kanyang PM, sa kanyang mga message na private. Sige, make that decision right now. You must connect with these people because malaking bahagi po yan ng pagtupad mo, pagtugon mo sa iyong mission, sa iyong calling. As a child of God, as a child of God. Thank you, Jesus. Now, let me pray for you. Lord, salamat po. I speak blessing and protection and provision, Lord. Sa bawat pamilya, sa bawat disciple po ng Glory City Church. And even sa mga kaibigan, kamag-anak at pamilya ng mga disciple and listeners and viewers po namin ngayon, Lord. We honor you, we love you. I speak blessing by the blood of Jesus. I speak breakthrough by the blood of Jesus. I speak promotion. I speak wisdom, diskarte. Lalo na po sa GCQ bukas. Protection po, Lord God, sa mga magbiyabiyahe, sasakay sa mga pampublikong sasakyan. I pray for protection, Lord God, sa mga papasok sa trabaho, papasok sa kumpanya niya, sa kanya negosyo. Sa mga mag-hustle and grind and will execute tomorrow, sa kanilang mga passion, sa kanilang mga content, sa kanilang mga context and content. I pray, Lord God, your wisdom, your guidance, your leading, Holy Spirit, your peace will be upon their lives, their thought life, Lord God. Their thoughts life, Lord God. I pray you encounter us every day, O God. Salamat po. We honor you. Your word, your leading is our protection, Holy Spirit. We honor you. We love you. We seek you. We seek you each day. We swim each day closer towards Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. We worship you. We praise your name. In Jesus' name, amen. God bless po. Ano po? Day 1 po natin sa Life Plus. Sa atin po mga leaders, it is our day 1 sa mga Life Plus guides, School of Leaders 123. Okay, day 1 po, new day. Basahin niyo po ang inyong Life Plus. Continue po tayo sa Genesis chapter 18 bukas.
one chapter. Then, i-share nyo po ang inyong Rema thoughts, ang inyong Rema punchlines sa inyong GC. Okay? Please, mag-reply po kayo sa mga nangangamusta sa inyo. Mag-reply po kayo sa nagko-connect sa inyo. Mag-reply po kayo sa mga nag-i-invite sa inyo sa online sales, sa online sale blast natin, sa Oplan Onyok po natin. Let us continue to grow in our spiritual life. Okay? God bless po sa bawat isa. Thank you for tuning in with us with our live stream. If you missed our Sunday Celebration live stream, do not worry, for it is here to stay. Just go to Glorious City Facebook page. Once again, have a great day and God bless you. Thank you for tuning in with us with our live stream. If you missed our Sunday Celebration live stream, do not worry, for it is here to stay. Just go to Glorious City Facebook page. Once again, have